What's up mga kailin? Alright, so nasaan ba ako? Nandito pala ako mga kailin sa Tagum Paraiso para mag-meditate at makapag-contemplate sa mga nangyayari ngayon sa sanlibutan, particularly dito sa Pilipinas kung saan sunod-sunod yung lindol, yung bagyo at gulo dyan sa gobyerno. So mayroong mensahe ang mga alien. Ngayon kung hindi ka alien, so hindi ito para sa iyo. So kung ikaw kinikilala mo sa sarili mong alien ka, may message ang mga kapwa alien. So ito na yon, pakinggan mo. So isa sa mga major reasons kung bakit nagkakagulo na ngayon yung mundo, particularly sa calamity and pati dito sa social or sa society, is imbalance na po yung mundo natin. Okay, so imbalance in what aspect? Number one, yung consciousness ng tao at yung environment cycle or ecology ay hindi na po nagmamatch. Opo, so yun po ang nagkukos ng imbalance. Nag-i-imbalance yung, para mas maintindihan mo, spiritual at material. So, bakit nagkakaroon ng imbalance ng spiritual at material? So, ganito una, siyempre, hindi magkakaroon ng buhay dito sa mundo kung walang essence or yung tinatawag natin spirit o yung source of life. So, from spirit, kailangan niya mag-manifest dito sa material worlds para magkaroon ng buhay. Itong, like yan, yung mga halaman, yung mga puno, mga insekto, mga hayop, at yung tao. At hindi lang yun pati mga bato or minerals. Kasi ang akala ng mga tao, ang living things ay itong mga gumagalaw lang, itong like mga hayop, insekto at tao. So, ang bato po ay living things din, pati yung mga minerals. Kasi tumutubo po yan sila, ibig sabihin buhay. Now, yung matter naman, once nandito na siya sa material form, ay kailangan niya simpleng sumunod dito sa natural law or sa material law nitong universe. Now, ano naman itong mga material law or universal law? So, pwede pala kayo mag-research niyan. Mayroon ng AI or Google ngayon or YouTube and Facebook. Pag tinype mo universal law, ay makikita mo ano ang mga meron yan. Now, once the spirit has taken its material form or itong tinatawag na physical reality, magiging under na siya ng tinatawag na laws of the physical universe or laws of the material universe. So, ano-ano yung mga laws na yon or batas na yon, na batas material or batas physical. For example, law of gravity. So, yan yung law of gravity ay isang uri po ng universal law kung saan, siyempre, lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo ay mabuti or masama ka man, hihigupin ka ng gravity. Kasi yan po yung principle na itinanim dito to govern yung movement, planetary movements. So, the law of gravity. Another universal law ay yung tinatawag na law of circulation. So, ano ba yung law of circulation? So, ano bang nakasulat or nakasinasabi doon? So, everything must circulate or it will deteriorate. Oo. So, for example, pag ang yung tubig, hindi na siya nagsisirculate, ano mangyayari? Pag ginawa mong naka-stack lang yung tubig mo sa balde sa loob ng ilang araw, isang linggo, di ba? Magiging dead water. So, mamamatay. So, ganun din yung dugo. Pahintuin mo yung dugo ng tao, hindi siya mag-circulate, patay. Opo. Ganon din po yung mga example, itong earth, wag mo itong ipa-rotate, wag mo ipa-circulate ito, sigurado patay lahat ng nandito sa mundo. And then there's universal law of gestation. Ano ba yung law of gestation? Yan po ay yung tinatawag na meron pong time frame or order yung evolution ng or buhay ng bawat nilalang dito sa mundo. For example, yung baby, 'di ba, sa tiyan ng nanay, it takes 9 months para ipanganak. So yan po yung time frame na sinasabi. Pag hindi siya umabot ng 9 months, so problem yon, may tawag doon, 'di ba? Pag nag-overdue naman, ganoon din, magka-cause din ng problem. So yan po is ilan lang sa mga factors na nagko-cause ng imbalance pag hindi po nasusunod yung mga universal laws na iyan, is particularly yung law of circulation, kasi malaki ang contribution niyan sa law of balance. Alam mo, pag wala ka ng law of balance, for example, ikaw as a human being, try mo
mag-take ng oxygen. Inhale ka ng inhale. Then huwag ka magbigay. Inhale ka lang. I-hold mo nang i-hold kasi greedy ka eh. Oh, huwag mong pakawalan yung oxygen, sa'yo lang yan. Anong mangyayari sa'yo? Di, mamamatay. And then what if ikaw naman itong tao na bigay ng bigay? Oo, kasi feeling mo bait ka eh. So, bigay ka, exhale ka lang. Exhale ka na, exhale. Exhale, walang inhale. Anong mangyayari sa'yo pag panay exhale ka lang, walang inhale? Mamamatay ka rin. So, yun po yung tinatawag na cycle or balance. Para ma-attain mo yung balance, dapat yung cycle ay continuous, ongoing. Everything na ma-take mo, you must give equally. Kung ilan yung tinake mo, 50% din yung i-give. Now, anong connection nito sa nangyayari ito sa mundo ngayon? So, simple, lagay na lang natin between good and bad. Yung mga tao ngayon ay parang halos wala na silang pakialam to do good sa kapwa nila. Yung yung outflow na good ha. Kasi mostly ang gusto na lang ng tao ngayon is yung good, personal good, for inflow na lang. So nagkakos yun ng imbalance sa loob circulation. Ayaw mo nang mag-release ng good, magbigay ng good sa iba. Gusto mo ikaw na lang yung nakakadanas ng good. And then yung ganyang gawain, i-multiply mo pa siyempre sa dami ng tao na ganyan na lang yung panay, yung inflow na lang yung good. Ayaw na nila mag-share ng good sa iba. Sa dami ng taong gumagawa niyan, siyempre magkakos na ng imbalance yung energy flow sa sanlibutan. So pagkaroon po ng imbalance, hindi na natin nasusunod yung universal law of balance, universal law of circulation. So na-violate natin yung batas, universal or material. At pag na-violate po natin yan, siyempre merong penalty. At ito pong nangyayari ngayon sa mundo ay penalty po ito. Kaya huwag kayong magtaka. So yung iba, kung kailan dinanas na nila yung penalty, bago pa gumagawa ng action, at yung action nila, magdasal, mag-pray, oh Lord, oh God, bago pa naalala si God, bago pa naalala ang Lord, bago pa naalala ang kanilang sinasamba kung saan-saan. So yan po yung nangyayari ngayon. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit ganyan. And syempre, yung mga generation ngayon, talagang damay na lang kasi yung mga nangyayari po ngayon ay effects na lang po or epekto na lang po ito nung mga nauna sa atin na sila din yung unang nag-trigger ng pagkaroon ng imbalance. Pero wag niyo po silang sisisihin. Alam niyo kung bakit? Hindi po sila conscious dyan sa kanilang ginagawa. Dahil po yung mga decisions and actions po ng mga tao ngayon ay 90% hindi na po talaga yan siya originally na gusto mo or wants mo. Ngayon, anong ibig sabihin ko dyan? Yung parang sa Matrix. Pumasok kasi tayo sa sistema na merong mga programmer o kumukontrol sa mga utak at isipan ng tao. And saan nila pinadaan yon? Diyan po, yung naging tools ng mind manipulation ay yung colonization. Colonization, education, and religion, and pasintabi. So yan po kasi yung mga tools, lalo na sa education. And yung social media, yung mass like communication, television, and radio. So nagpapakawala po sila dyan ng mga kung ano-anong information na magti-trigger po, may influensyahan yung mga tao, yung tayo dati nung bata pa tayo, yung mga ninuno natin, yung mga magulang natin, na kung ano kasi yung naririnig natin sa environment, akala natin yun po ay totoo. So yung mga decisions po natin ngayon ay influence lang po yan ng tinatawag ng mga principalities. So sino yun? So meron pong gustong kumontrol sa isipan ng mga tao. And paano mo malaman na merong kumukontrol sa'yo? So ito po ang susi kung bakit po ang mga katulad kong alien ay nagme-meditate at nagko-contemplate. Kasi kailangan mo pong mahasa ang iyong awareness or yung consciousness mo. Yung tinatawag yan, dapat magising ang diwa mo na there's something wrong with you. Ikaw din po ang makatuklas niyan at walang iba. So, maging mapanuri, mag-inquire, magtanong. So, kung hindi kayo nasasagot dyan sa school or sa mga churches ninyo, magtanong ka sa alien. So, ang susi po ay awareness. So, ano ba yung awareness? Yun po yung sunod nating pag-uusapan. Sa susunod nating video, mahaba po itong topic ng mga alien. Okay, so yun lang muna. Bye-bye.